Dalawang barangay captain ng Digos City pinaslang mga kaso na hanggang ngayon ay uhaw pa rin sa hustisya. Kung napadaan lang sa iyo ang videong ito, paki-follow ng ating Facebook page na artikulo upang sa ganon updated ka sa mga video na i-upload natin. Dalawang barangay captain ng Digos City ang pinaslang sa magkaibang panahon, subalit hanggang sa kasalukuyan nananatiling mailap ang hustisya para sa kanilang mga pamilya. Ang mga kasong ito ay patuloy na bumabagabag sa publiko at nagsisilbing paalala sa seryosong usapin ng karahasan laban sa mga lokal na opisyal. Number 1. Kaso ni Angelito Balasbas taong 2022. Noong April 27, 2022, binaril at napatay si Angelito Balasbas na noon ay kasalukuyang barangay captain ng Barangay San Miguel, Digos City. Ayon sa ulat, papasok pa lamang siya sa kanyang bakuran sakay ang kanyang sasakyan nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa mga larawang kuha matapos ang insidente, makikita ang wasak na salamin sa driver side ng kanyang sasakyan kung saan siya nakaupo habang papasok pa lamang sa kanyang garahe. Ang karumal-dumal na krimen ay mariing kinundinan ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur na nag-alok pa ng 1 million pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magtuturo sa mga salarin. Agad ding binuo ng Digos City Police Station ang Special Investigation Task Group para sa kaso ni Balasbas at naglabas pa ng mga larawan sa social media at footage ng isang motorsiklo na pinaghihinalaang ginamit sa pamamaril. Sa kabila nito, makalipas ang ilang taon ay nananatiling tahimik ang kaso. Hindi pa rin nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Balasbas at hanggang ngayon ay hustisya pa rin ang sigaw ng kaniyang mga kaanak. Pangalawa, kaso ni Oscar Dodong Bukol Jr. taong 2025. Makalipas ang 3 taon, muling yumanig ang Digos City sa isa na namang pagpaslang sa isang barangay captain. Matatandaan, noong November 25, 2025, bandang alas 9 ng gabi, pinaslang si Oscar Dodong Bukol Jr., barangay captain ng Barangay 3 de Mayo, Digos City, habang siya ay nagsasagawa ng kanyang Facebook Live. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at mismong sa kanyang live stream ay na-record ang mga pangyayari. Agad siyang binawian ng buhay dahil sa malubhang tama ng bala sa dibdib. Dahil dito, agad na nagbuo ang Davao del Sur Provincial Police Office ng Special Investigation Task Group Bukol at nagsagawa ng masusing investigasyon at meron na silang tinuturing na person of interest at umabot sa 5.5 million ang pabuya o alok para sa makapagbibigay ng lehitimong impormasyon. Hindi rin nagtagal ay nakisangkot na din ang National Bureau of Investigation o NBI sa pamamagitan ng kanilang parallel investigation kung saan 7 ang person of interest ang nasa kanilang listahan. Mahabang lamay at patuloy na panawagan. Umabot sa 23 days ang paglalamay sa labi ni Oscar Dodong Bukol Jr. matapos magpasya ang kanyang pamilya na huwag muna siyang ilibing hanggat hindi pa nakakamit ang hustisya. Noong December 12, 2025, kasabay ng kaarawan ni Oscar Dodong Bukol Jr. ay nagdesisyon ang pamilya na ilibing na ang kanilang mahal sa buhay na December 19, 2025. 3 araw matapos ang kanyang libing, patuloy pa rin ang panawagan ng pamilya sa publiko na samahan sila sa paghahanap ng hustisya para sa namayapang kapitan. Ngayon, ang tanong ng marami, hindi kaya matulad sa kaso ni Angelito Balasbas ang sinapit ng kaso ni Oscar Dodong Bukol Jr.? Ikaw ka-artikulo, ano ang masasabi mo sa mga kasong ito? Mga pagpaslang na hanggang ngayon ay nananatiling walang kasagutan at uhaw sa hustisya ang mga naiwang pamilya.